Hi guys, welcome back to our channel. This is another video. Actually, this is really my first time. Why I will say, bakit nga ba ako nag-resign sa DepEd? So, isa-isahin ko kung bakit napili kong mag-resign sa DepEd. Pero gusto ko lang sabihin, lalo na sa mga nasa DepEd out there, na I'm not saying na I am encouraging you to do the same. Kasi iba-iba naman tayo ng journey in life. And my journey is different from your journey. So, pakinggan mo lang kung ano sa tingin mo ang si yung little voice inside you. Kasi yun talaga yung mag-guide sa'yo eh. Pag sa tingin mo, hindi ka na para doon, basta feel mo yon sa sarili mo if para ka doon or hindi ka para doon. Okay, so number one. So okay, these are the five reasons why I left DepEd. But I'm really grateful for the 8 years that I stay with you. Thank you so much for molding me to who I am today. It's really a blessing for me. Although it's a roller coaster ride, but I am really grateful for everything. Number one is more paperworks. So yun talaga, yung isa, actually nasa number one siya, diba? Maraming paperworks. Ako naman kasi, I really love teaching. Gusto ko yung pagtuturo. Like, 'di ba kasi meron dalawang trabaho sa DepEd. That is teaching and that is paperworks. Unlike siguro sa Amerika or sa ibang lugar or sa ibang bansa, hindi na masyado gumagawa yung teacher ng mga paperworks. Pero dito sa Pilipinas kasi, yung teacher talaga yung gumagawa ng mga paperwork. So, from that, dun ko na ayoko ng sobrang paperworks. Gusto ko kasi, if I am going to teach, magtuturo lang ako. Parang yung bata lang yung concentration ko. And kapag pinagsabay kasi siya na nagtuturo ako and then may paperworks ako, parang hindi ko siya kayang gawin. Honestly ha, I am being honest lang talaga. Kasi kung paperworks lang, gusto ko paperworks lang. Parang more on single task lang talaga ako. I cannot handle a lot of multiple tasks. So, yun, maraming paperworks, lesson plans, ano pa, um, lesson plans, gagawa ka ng mga test, gagawa ka ng visual aids, pag may meeting, gagawa ka ng minutes kasi dapat, diba, sa secretary yun. Pero nga, usually, hindi naman nila nagagawa. So, ikaw pa din yung gagawa nun. Marami pang iba't ibang kailangan yung isubmit na urgent siguro. Actually, yun nga mahirap eh, yung biglang may mag-chat sa'yo na kailangan nyo na tong ipasa by this, by that, and yun pa, yung RPMS or yung IPCRF, yan yung parang ginagawa namin na teacher at the end of the school year na compilation ng mga parang mga nagawa namin through the whole year. And sobrang marami siya. And cards, diba? Ang dami. So, I cannot handle the paperworks anymore knowing na nag-start kami ng negosyo and I am the one who is responsible for the sales. And dahil nga sales yung hinahandle ko, kailangan kasi hands-on din talaga ako kasi minsan nagbabayad sa mga sa online banking, sa ano ba, yung pag-ship, ako pa din nagsusulat ng mga yon sa LBC, sa daily overland, ano, hindi ko siya kayang i-handle talaga. Especially kung parang like, ang dami nang gagawin, like, ang daming isusubmit, ang daming ganyan. So, I talaga to concentrate lang kung anong ginagawa ko sa negosyo. So, yun, yung pinaka number one. And number two is that I feel that I am not for DepEd. Na-feel ko talaga siya na I'm not for DepEd. I think hindi lang talaga ako para sa DepEd. Kasi nung nag-a-apply pa lang ako actually nag-a-apply pa lang ako, I know that I am not for, I don't know, bakit nasi-sense ko siya. Sabi ko, okay, sa pag-apply kong to,
this is just a milestone. This is just a stepping stone for me. Hindi ko siya nakita na lifelong. Maybe because meron din naman akong mga nakakilala na syempre nagtagal sa DepEd, nag-retired sa DepEd, and hindi ko naman inaano if ganun yung gusto nila talagang nag-retired sila nag 35 years na doon na talaga umiikot yung buhay nila sa classroom. Pero ako, yung preference ko parang hindi ganun. Parang ayoko naman na tatanda ako, parang dito lang umikot yung mundo ko. So, I felt na hindi yun yung para sa akin. Hindi ko talaga na-envision yung sarili ko na talaga tatagal ako dito for how many years. Parang yeah, for 10 years, ganun lang. But after that, I will find another venture, another job, hindi ko talaga nakikita yung sarili ko. And kung hindi mo naman kasi nakikita yung sarili mo na para ka dyan, diba? Parang sinasayang mo lang din yung oras mo kasi dyan, na parang hindi ka naman para dyan. So, yun na nga kung hindi ako para dyan sa DepEd, iniisip ko yung tao sana na papalit sa akin, 'di ba? Parang mas ma-experience niya na yung DepEd, na sana mas nag-grow pa siya. I mean, 'di ba? Para din yun sa tao na papalit sa akin, na mas capable siya sa trabaho sa DepEd kaysa sa akin, mga dapat gawin, 'di ba? Okay, so number 3 is time freedom. Ito, this one is so huge talaga, time freedom. Kasi gusto ko talaga na pinakapangarap ko lang naman is mag-travel. Wala akong other na pangarap like sasakyan o kaya bahay, ganon. Hindi ko masyadong pangarap yun. Gusto ko lang talaga makatravel ng ibang bansa, iba't ibang lugar, iba't ibang kultura, yung pinuntahan namin. Ewan ko, pero I am always paano ba tawag nito? Curious ako sa mga lugar, sa mga iba't ibang bansa. So, pag ayun, parang sa akin, I need time freedom. Kasi, una, kapag nasa DepEd ka, hindi ka naman basta-basta makakapag-travel na gusto mo lang. Kasi, syempre, may mga bata na kailangan kang turuan. And 1 week, kung magpapaalam ka sa DepEd, mahirap kasi, una, oo, absent ka, pero kailangan mo pa din naman ng reliever, diba? Papalit sa'yo pag wala ka. So, yun. So, yun lang. Gusto ko ng time freedom. Gusto ko kasama yung pamilya ko. Gusto ko, parang ako yung parang nakasalalay sa akin kung gusto ko magtrabaho or hindi ko gusto magtrabaho. Talagang gusto ko talaga ng time freedom. Okay. And number 4 is debt free. Be debt. Kasi, alam nyo, if I will be honest, naging sobrang baon ako sa utang for the most halos almost years na in-spend ko sa DepEd. Marami ako utang, and dumating sa point na ang sinasahod na lang is 1.5, and sobra siguro yung mga tao na close ko, na estudyante na kilala ako, si Rex, si Peter, estudyante ko yan na naka-close ko. Alam nila na namumulubi ang teacher nila, na sobrang nahihirapan ako in life talaga. Dahil nga din sa napautang ako before. So, gusto ko maging debt free kasi the more na nasa DepEd ako, the more na natitempt ako magutang kasi 'di ba parang always kami ino-offera na mag-loan, ganyan. And then yung mga kasama mo naglo-loan. So, parang it's a never-ending cycle kapag nandiyan ka sa parang maraming naglo-loan. So, gusto ko talagang maging debt free, na mabayaran ko yung utang ko kasi pag wala lang talagang utang, maginhawa yung buhay. Kaya gusto ko maging debt. And number 5, I want to try something new. Ganito yata talaga ako I am the kind of person na parang gusto ko mag-try ng something na bago. I am always curious about things, sa mga bagay-bagay. Kaya, hindi kasi ako yung tipo ng tao na parang, ano ba tawag nito? Diba, halimbawa, magmamasteral or something doctoral, na parang in papers
parang 'di ba, parang in papers ako I am a doctor, I am or 'di ba, yung something na parang sa papel ganito ako. Parang hindi sa akin masyado nagma-matter yung mga labels or something gano'n. Ang mas nagma-matter kasi sa akin is parang may natutunan ako na bago. Parang I want to learn things talaga. Kaya kung sa nakakakilala sa akin, mahilig talaga akong magbasa ng libro. Although hindi ko talaga siya nabibigyan ng time dahil nauubos ako sa gadget. Pero kahit nag-cellphone ako, talagang I see to it na nagbabasa ako. Daily yan ha. Kung hindi man libro ang binabasa ko, mga articles or something, kung anong pwedeng mabasa. Always ko nag-search sa Google, pero ako nagbabasa. Mahilig ako magbasa. I want to learn something new. Parang gusto ko pa makilala yung mga famous na ganito, na ganyan, 'di ba? Yung kung pwede nga lang makausap yung mga from history na mga tao or mga powerful na tao. Parang I want to learn something na skills, gusto ko mag-seminars ng mga kung ano pa pwedeng malaman. So, I want to try something. Ibig sabihin, parang ayoko na parang nandun lang ako sa room, tapos yun lang yung paulit-ulit kong ginagawa. Parang gusto kong makamit ng bagong tao. Ano ba? Bagong person na naman in my life. Tapos, yung parang matututo ako sa kanila. Something ganon. So, I'm not saying na hindi ako natututo sa mga kasamahan ko ha, or sa mga estudyante. Hindi ko naman sinasabi na gano'n, but I am just saying na parang gusto ko pa na iba pa yung ma-reach ko, parang ibang tao pa yung makilala ko talaga, na hindi yung paulit-ulit lang na tao na mga kakilala ko. So, in doing so, na balik ako sa DepEd, parang may sinasara ako na pintuan niya, na nagtapos na to, na pinto ng buhay ko. Pero, sa pagsara naman ng pinto na to, parang ino-open ko naman yung sarili ko sa mga tao na dapat ko pang makilala in my life, sa next level ng buhay ko. So, yun yung rason. Kasi, sa tingin ko nga, nakikurious yung mga kasamahan ko why you left DepEd. Kasi, sa tingin nila, parang you have the best, something ganon. Pero, I'm not always settling for, ano bang tawag nito, sa money, ganon. Hindi eh. Kahit marami pang pera, kahit bigyan pa ako ng mataas na sahod, tapos parang, yung may gusto pa akong gawin, hindi ko siya nagagawa. Parang, hindi pa din fulfilling for me. Pero, I'm so lucky lang naman na before naman mag-end yung pagtuturo ko during my last year of teaching, talagang masabi ko na in-enjoy ko talaga siya, and feel ko talaga yung ideal na classroom na gusto kong ma-achieve as a teacher, na-achieve ko talaga siya in my last year of teaching. Kaya I think nagtapos na din yung parte ng buhay ko doon sa pagtuturo, na yun, na-spend ko naman talaga with my students, talaga na-spend ko naman talaga. So, I'm opening na myself for another journey in my life, sa mga tao naman na mamimit ko pa na will make me grow as a person. Kaya yun lang muna. So that's the reason why I resigned at DepEd. Sa mga bago pa lang or nag-a-apply pa lang, I am not saying na DepEd is not a good kind of environment. Hindi ko sinasabi na gano'n ha. I'm just saying na iba lang pala yung, kasi as you matured, na parang iba pala yung preference mo in life. Na ako pala, maybe I am more suitable pagdating sa negosyo kesa sa employment. So, yun lang siguro yung naano ko. So, dahil nga parang napatunayan kasi pinagsabay ko yung employment tsaka yung business, parang nakita ko na mas suitable ako dito sa business. Kaya, I try to choose kung sa tingin ko yung best para sa akin. Pero sa mga nag-a-apply or nasa DepEd na, continue lang kayo kasi I do believe na may mga tao talaga na itinadhana ng Panginoon kung saan-saan sila. I mean, kung para saan talaga. Parang may para talaga sa atin. Kung sa tingin mo, ikaw ay para talaga sa pagtuturo, then
diyan ka na, 'di ba? I mean, at least nahanap mo na kung para saan ka talaga. And para din naman sa mga tao na sa tingin mo hindi ka naman for that, give it time. Give it time. Kung talagang sa tingin mo hindi ka para diyan, puwede ka naman mag-try, 'di ba? Assess yourself, assess your heart, and um, yun lang, plan kung ano ba yung pinakaplano mo, how are you going to exit. Basta hindi lang siya yung pabugso-bugso ng damdamin kasi mahirap naman kasi talaga. Like me, 'di ba? I know from the very beginning na hindi talaga ako for the head, but I try my very best to to hinintay ko siya hanggang 8 years. Yung time talaga na kaya ko na talaga siya. Yung time na ano ba, matured na ako to handle that. And yung time na alam ko ready na talaga ako, masisense mo naman yung sarili mo. Kahit financially naman, at least hindi masyadong marami na yung loans ko nung umalis ako. So, marami ka pa kasi dapat i-consider. Pero kung gusto mo talagang mag-try and umalis, ipag-pray mo kay Lord. Ako lahat ko naman pinag-pray kay Lord ang mga bagay na ito. Hindi naman siya agad-agad. Sabi ko, ano tawag nito, guide mo sana po ako, Lord, in my journey. So, yun lang. See you on our next video. Marami naman ako na salita. Kaya, bye guys!